Good morning everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, check natin yung ating sound. Sound check tayo, sound check. Sound check. Yan. Alright. Good morning po muli sa inyong lahat. Sound check. Ayan po, umiingay yung aking. Alright. Today is Tuesday, September 5. Happy anniversary, GLYM, God Loves You Movement. Tayo po ngayon ay nasa God Loves You Movement Facebook page at naka-cross-post po tayo sa ating personal account. Kaya napapanood po rin ninyo ito ng live sa ating personal account. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay daily devotion natin, day 8. Ayan, so pang-8 araw na po natin na nagde-devotion and I praise the Lord. Medyo late po tayo ngayon nakapag-devotion kasi po si Ate Mabs ay ayan, nagpa-laboratory po tayo kanina. So 6 o'clock nandun na po tayo sa laboratory doon sa diagnostic center at tayo po ay nagpa-laboratory kaya ang ating pong devotion for today ay na-late. Pero ganun pa man, hindi po hadlang para hindi natin ituloy ang ating devotion for today. Kasi ito po ay ating commitment sa Panginoon. Ayan, so magandang umaga po sa inyong lahat. Again, ito po ang ating daily devotion at nasa day 8 na po tayo. Purihin ang Diyos. So, basahin po natin ang napakaganda na namang mensahe ng Diyos sa atin ngayong araw na to. Napakabuti ng Diyos kasi araw-araw may maganda siyang mensahe para simulan natin ang ating umaga ng tama, masaya, at kasama ang Diyos. Ayan. Kung kayo po yung mga nasa trabaho na, nasa biyahe, ay buksan nyo lang ang inyong cellphone kung nasa bahay lang kayo para naman gawin nyo ng radyo para mapanood po ninyo ito. Pwede nyo rin i-like and share para marami po ang makapanood. Okay, ang atin pong devotion for today ay kunin natin sa 1 John 1 verse 7. Sabi po dito, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Sa Tagalog po, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Manalangin po tayo. Father God, thank you so much once again for this wonderful day. Thank you, Lord, for another opportunity to praise you, to honor you, to glorify you, Lord, through our daily devotion. Salamat, Lord, for giving us this chance na makapagpuri sa iyo, Panginoon, bigay sa iyo ng kaluwalhatian, O Diyos, sa unang oras ng araw namin, Lord. Salamat po talaga, napakabuti mo. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na kami po ay makapanalangin, makapag-aral, nang sa ganun ay lalong lumalim ang aming mga pananampalataya sa nag-iisang Diyos. Buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord, sa buhay namin. Salamat, Lord, ginising mo kaming muli sa araw na ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa maigsing devotion na ito. At nawa, O Diyos, ikaw ang manguna, ikaw ang mangusap, ikaw pong maitaas at maparangalan. Itago mo po ako sa inyong likuran, Panginoon. We praise you, Father God, and we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen! Ayan! Napakaganda na naman talaga ng mensahe ng Diyos, no? Sinasabi niya dito, again, sa 1 John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Good morning, Ate Mabs. Good morning, Ma'am Babylin. Purihin ang Diyos sa magandang araw na ito para sa ating lahat. Again, sa Tagalog po, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng Diyos
nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Hallelujah sa pagkabasa ng kanyang salita. Purihin ng Diyos. Napakaganda. Sabi nga po, have you experienced? Na-experience nyo na po ba yung naglalakad kayo sa dilim? O kaya yung biglang may malakas na ulan or may bagyo, tapos nag-brown out. Di ba parang napakahirap kumilos kapag ka madilim? Parang, halimbawa, may pagkakataon din na nasa kalsada ka, madilim yung lugar, biglang namatay yung makina ng sasakyan mo, tumigil ka doon. Di ba parang nakakatakot na madilim kasi wala kang makita, mabigat, parang merong kang nakitang hindi mangyayaring maganda. So yun yung mga bagay na parang may, di ba parang may mga nakakatakot na pwedeng mangyari kasi madilim. So ganun din po, no? Magkaroon lang ng konting liwanag, minsan pag brown out, yung kahit konting sinag lang, napakaganda ng pakiramdam mo na meron kang nakitang liwanag, kahit pa yan ay napakaliit. Parang naiibsan yung takot, naiibsan yung pangamba mo, at saka parang, ang gaang na kasi kahit papano may nakikita akong liwanag, no? Kaya nga, kahit papano pagka meron tayong brown out, kahit na kandila lang yan, maliit na flashlight, ay malaking bagay na sa atin na makakita tayo ng liwanag kasi gumagaan yung pakiramdam, nawawala yung takot natin. Katulad din po yan ng buhay natin, ang spiritual nating buhay, di ba? Yung spiritual kasi nating buhay ay minsan nandoon tayo sa panahon na madilim, sa panahon na parang brown out yung buhay natin. Na parang ang daming mong kinatatakutan kasi madilim yung buhay na tinatahak mo. Yung spiritual mong buhay ay walang liwanag kang nakikita. Parang, bakit ganito yung direksyon ng buhay ko? Ang dilim, hindi ako makalakad ng diretso kasi may kahit konting liwanag man lang sana ay makakita ako. Kaya, katulad po yan ng buhay natin. Paano nga ba natin matatagpuan yung liwanag na yan sa kalagitnaan ng mga dilim ng buhay natin? Kasi katulad ng brownout, gusto natin na magkaroon din tayo ng, ayaw natin na pag may brownout, totally black, na wala na ka talagang makita. Gusto mo talagang kahit paano may konting liwanag kasi pati paghinga mo, di ba, pag brownout or blackout, pag madilim na madilim, ultimong paghinga mo parang nahihirapan ka. So same thing with our spiritual life, yung buhay natin ngayon, no? Ano ba yung ginagawa natin? Paano natin to sinusolusyonan yung spiritual nating buhay na? Ang buhay natin ay huwag manatili sa kadiliman. Alam mo, sinasabi po yan sa Psalm 119, that God's word is a lamp unto our feet and a light unto our paths. Walang iba po na magiging ilaw at liwanag natin sa buhay natin at sa ating daraanan, kundi ang salita ng Diyos. Sa totoo lang, kahit na anong dilim ng buhay na meron ka, lahat na ginawa mo, lahat na pinasaya mo yung sarili mo sa kabila ng kadiliman ng buhay mo, ginawa mo na yung sa tingin mong makakapagpasaya sa'yo, makakatanggal nitong lungkot, gawa ng kadiliman na yan sa buhay mo. Successful ka naman, marami ka namang pera, meron kang magandang buhay, pero bakit parang yung kadiliman na yon ay hindi nawawala sa buhay mo? Parang may kulang, parang may, alam mo yung tawag doon, yung parang merong emptiness na hindi ito napupuno dahil dito sa kadiliman ng buhay na to. Hindi naman literal na madilim, no? Ibig sabihin, yung kabigatan, yung sa kabila ng success, sa kabila ng magagandang nangyayari sa buhay, bakit parang may emptiness? Bakit parang may kulang? Bakit parang hindi pa rin ako masaya? Bakit parang ang dilim pa rin ng buhay ko? Na parang ang liwanag naman dahil ang ganda nga ng buhay ko pero pag mag-isa na lang ako, may dilim, may lungkot, may kulang. Minsan hindi medyo parang paulan na naman. Nag-brown out. Nag-black out yung ating internet. O, di ba? Pati po talaga sa pangkaraniwang buhay natin ay ayan, nawawala yung ating liwanag. Anyway. So,
In other words, the Bible itself is the light. It is our guide. Minsan, sabi ng iba, napakahirap basahin ng Bible. Ang dami. At sa totoo lang, hindi naman po talaga kailangang, kung nahihirapan tayo, pwede natin simulan yan sa John. Yung buksan natin yung chapters ng John. Kasi nandyan po yung tungkol sa about the Lord. May kwento po niya yan dyan. Pwede namang ipanalangin natin na alin yung sisimulan natin. Ang importante makapagsimula. Kahit nga minsan, isang chapter, isang verse lang per day, napakalaking bagay na po nun. It helps us make decisions to follow Christ and not work in darkness. Diyan po tayo kukuha ng gabay. Katulad nga po ng lagi kong binabanggit. Ang Bible po ito po ay ating manual. Ito po yung Bible ko talagang super gamit na. Ito pong Bible natin ay manual natin. Ito po ay, kumbaga may manual ang atin pong mga appliances. Ito din po ay manual naman ng buhay natin. Dito natin makukuha kung paano natin gagawin na magkaroon ng liwanag ang buhay natin sa kabila ng kadiliman, sa kabila ng emptiness na meron tayo. Just as He is the light of the world, we are called to be His reflection in the world. Siyempre, hindi lang po naman tayo gusto ng Diyos na nagliliwanag tayo sa buhay lang natin. Kung hindi, ang gusto ng Panginoon, mag-reflect tayo sa ibang tao. Yung maramdaman at makita rin ng mga mahal natin sa buhay, ng mga kaibigan at kakilala at kamag-anak, na yung liwanag na nakuha mo at meron ka sa puso mo, ay maibahagi mo rin sa maraming tao. Lalo na sa mga mahal mo sa buhay, di ba? Gusto natin na yung kapunuan, yung saya, yung liwanag na meron tayo sa buhay natin. Ayaw naman natin na manatiling sa atin lang yun. Ang gusto natin, ma-share din to sa iba. Hindi ba? At minsan nga, kahit di ka nagsasalita, bigla na lang nagre-reflect yan sa iyong mukha, sa iyong pananalita, sa iyong kilos, na nagugulat ka na lang. May taong nagsasabing, alam mo bakit parang ang ganda ng aura mo? Ang saya-saya mo. Alam ko naman ay pinagdaraanan ka. Di ba? Ang ganda nung ganon. Kasi nakikita ng mga tao sa paligid mo, ang Diyos, ang buhay mo, ay ipinamumuhay mo according sa kagustuhan at nais ng Diyos para sa buhay mo. Di ba ang sarap ng nakakatulong ka o nakakapang-encourage ka sa maraming tao nang dahil lamang sa kwento ng buhay mo, dahil lamang sa nakikita nila sa iyo. Ang ganda nun, no? Sabi ko nga, sana Lord, maipakita natin to sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay. Kaya lang, sabi nga, ang perpekto ay ang Diyos, hindi tayo. Nandito pa tayo sa lupa. Nandito pa tayo sa mundo. Kaya, may mga pagkakataong nagkakasala tayo. Baka naman sabihin natin, pag Christian na tayo, pagtanggap na natin si Lord at meron na tayong, babasa na tayo ng Bible, sinunod natin yung Bible, yung manual ng Lord sa buhay natin, hindi na tayo magkakasala. Naku, hindi po. Tayo po ay patuloy na magkakasala. Maliit man yan o malaki. Pero ang maganda po doon, pwede natin itong ipanalangin sa Diyos. Kasi minsan, nahihiya tayong ipakilala ang Diyos o mag-reflect ito sa atin. Kasi, o makita ng mga kakilala at kaibigan natin na ang Kristong pinag-uusapan natin ay ipinamumuhay mo. Minsan, tinatago natin yan kasi parang iniisip mo, kasi naman, makasalanan pa rin ako. Kahit naman ako'y sumusunod sa Diyos, nagagawa ko pa rin itong mga maliliit na kasalanan na ito, nahihiya ako, parang hindi ako karapat-dapat mag-share. Naku, wag ganon. Kasi lahat po ng tao ay makasalanan. Kahit po tayo tumanggap na sa Panginoon, dumadaan pa rin po tayo na nagkakasala tayo. Ang pinakamaganda po doon, dahil kilala natin ang Panginoon at siya ay ating nasa buhay na natin at may relasyon na tayo sa Kanya, ay pwede tayong lumapit moment by moment na manalangin na humingi ng tawad na Lord, patawarin mo po ako kasi nagkasala po ako, nagawa ko po ito ngayong araw na ito. Or, Lord, muntik na akong matempt sa ganitong sitwasyon. Alam mo yung kagandahan ng nasa Panginoon po tayo? Nasa atin ang Holy Spirit na palaging magre-remind sa atin na, Ate Mabs, Mabel, parang mali yung nagawa mo kanina ha. Siyempre, pag may nagre-remind po sa atin,
mag-aano tayo na, oo nga, no? Lord, agad kang magdadasal eh, agad kang lalapit eh, agad kang magre-repent. Parang, Lord, sorry talaga. Inaamin ko, nagkamali po ako. Yun lang naman ang gusto ng Diyos eh. Huwag na po natin pairalin yung pride, lalo na kung kilala na natin ang Diyos at tinanggap na natin siya sa buhay natin. Huwag na natin pairalin yung mga ngatwiran pa tayo kahit kay Lord. Aminin na natin na, alam mo Lord, kanina po, may bagay akong nagawa na alam ko hindi ka lugod-lugod sa'yo. Alam kong mali yun, Lord. Alam mo yung salitang gano'n na alam mo, ibig sabihin inaamin mo na nagkamali ka. Yun ang gustong marinig ng Diyos. Hindi yung Hindi yung sasabihin natin na, Lord, kaya ako lang naman nagawa yun kasi wala nang ganun. Huwag na natin pangatwiranan pa yung mga bagay na alam nating nagawa nating mali. Kahit ito po ay napakaliit lang sa tingin mo, ay ihingi pa rin natin ng tawad, lalo na kung meron tayong taong nasaktan dahil sa ginawa natin. Lalo na po itong bibig natin, naku, ito po, di ba sabi nga sa James, yan yung matalas na double-edged sword na parang nakakapatay sa pamagitan lang ng salita. Alam mo yun, nakakasugat. Pwede kang makapanakit ng dahil lamang sa pananalita. Kaya minsan yung bibig natin, talagang kailangan natin pong ingatan ito. Ngayon, kung talagang hindi mo naingatan at naibitaw mo ito, at alam mo na mali ang nasabi mo, ay huwag ka na magtumpik-tumpik na aminin sa Diyos na nagkamali ka. Na, sorry Lord, kasi nagawa ko to. Alam mo, kung sa tao, yung salitang sorry ka ng sorry, inuulit mo rin naman, sa Diyos hindi mo maririnig yun. Sa Diyos hindi niya sasabihin yun na paulit-ulit ka naman, pinatawad na kita. Ngayon ginawa mo na naman. Hindi ganun ng Diyos. Pero syempre, kung aware ka naman talaga, lalo na kung nagbabasa ka ng Bible, bibihira or baka hindi mo na talaga ito maulit gawin, lalo na kung malaking kasalanan. Lalo na kung yung kasalanan mo nung nakaraan or past mo, tapos sinuko mo na to sa Diyos, tapos pinatawad ka at nag-repent ka na at nag-transform, maaaring hindi mo na yun mababalikan, promise, hindi mo na yun uulitin. Maaaring makakagawa ka ng mga maliliit na kasalanan, pero yung malaking kasalanan nagawa mo, halimbawa, kung nung araw ikaw drug addict, pag tinanggap mo ng Panginoon at tunay kang namumuhay sa Panginoon at kumikilos ang Diyos sa'yo, hindi mo na babalikan yun eh. Halimbawa, ikaw ay manginginom nung araw at talagang naging dahilan yun para ikaw ay mapahamak. Pag tinanggap mo na ang Diyos, hindi mo na babalikan yun. Maaaring mababalikan mo yung mga maliliit na kasalanan, pero kapag hinihingi mo pa rin ng tawad sa Diyos, ang Diyos ay handa ka pa rin patawarin, handa ka pa rin unawain, handa ka pa rin mahalin. Ganun ang Diyos. Ang importante lang, aminin natin na nagkamali tayo. At sigurado naman din ako na kapag patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy tayo nagbabasa ng Bible, ay patuloy din niya tayong bibigyan ng wisdom para hindi na natin ulit-ulitin kung ano man yung mga maling nagagawa natin. Hindi ba? Kasi lagi na tayong i-remind ng Holy Spirit eh. Kapag ka parang matitempt kang gawin to, oops, bago mo pa man to gawin, talagang i-remind ka na ng Holy Spirit kasi ang lapit mo sa Diyos eh. Alam mo yun, kasi binigyan mo siya ng pagkakataong makakilos sa iyong sarili, sa iyong pagkatao. Ang sarap lang ganon. Yung palaging merong nagre-remind na, oops, teka muna, bago mong gawin yan, tama ba yan? Naayon ba yan sa kalooban ng Diyos? Sa tingin mo ba, pag ginawa mo to mapapangiti mo ang Diyos? Ngayon, kung hindi, nagkakaroon ka na ng kakayanang magpigil sa iyong sarili because of the Holy Spirit. Hindi nagagawa ng mabilis o madali. Pero, sabi nga, kapag pinilit natin na makasunod sa kalooban ng Diyos, magagawa natin at kakayanin natin yan with the help of the Holy Spirit. Kasi ang Diyos ay tapat. Hindi talaga niya tayo pababayaan na mapahamak. At hindi niya tayo pababayaan na makabalik pa sa dating buhay natin. Kasi yun ang Diyos eh. Makabalik ka man, talagang gagawa ang Diyos ng paraan para ikaw ay muling makabalik sa Kanya. Kasi anak ka niya eh. Kapag dineclare na ng Diyos na anak ka niya, tinanggap mo na siya bilang Diyos at tunay na tagapagligtas. Ang Diyos kailanman hindi ka naiiwan. Ako, isa pong buhay na patotoo dyan. Napakaraming beses ko na pong tinurn down ang offer ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Ilang beses ko na po siyang tinanggihan, dinedma. As in, talagang parang di ko siya naririnig. Alam mo yun, kahit ilang beses na akong sinasabihan through
sa preaching ng mga pastors, sa Bible, pag nagbabasa ako, and even sa social media, may nababasa ko minsan na parang striking, parang ako yung tinatamaan dito sa sinasabi dito. Pero maraming beses ko pa ding dinedma ang Diyos. Kaya nga, ngayon na talagang pinadaan na ako sa pinakamabigat na pagpalo, na stroke na si Ate Mabs. Sabi ko, Lord, di na pwede to. Sunod na ako, Lord. Todo na to, Lord. Hindi ko man po maitodo ng sobrang 200%. At least 101%, no? Na Lord, makasunod sa'yo kahit trying hard. So, yun po yung kagandahan ng Panginoon, no? Yung pag-ibig niya nandun, kahit na sabi niya, hindi ka karapat dapat kasi ang dami mong mali, dami mong kapalpakan, kasalanan at lahat-lahat na. Pero hindi binibilang ng Diyos yun eh. Talagang nandyan siya to give you light. Paliwanagin yung buhay mo. Gawin itong masaya, kontento. At alam mo yun, yung buhay na sobrang, Lord, di naman ako ganun ano tawag dito? Yung hindi naman talaga masasabi mong napakaganda ng buhay ko, Lord, na when it comes to financial and material things. And yet, Lord, nandun yung saya. Nandun yung kapayapaan. Nandun yung contentment na hindi ko ma-explain, Lord, na kahit na ang simple ng ulam namin, na kahit na ito lang ang pamasahing na ibigay ko sa asawa ko, sa anak ko, masaya rin sila at masaya ako. Alam mo yun, Lord, yung pagising mo sa umaga na parang, alam mo naman na meron pa rin bayarin, na meron pa rin mga utang na dapat bayaran. Pero alam mo, may Diyos na magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Nandun yung peace. Andun yung katiwasayan ng puso at isip mo, na alam mo na meron kang kakampi sa laban na to. Na sa bawat araw ng pagising mo sa umaga, Lord, thank you kasi hindi ako nag-iisa sa buhay na to. Hindi ako mag-iisang lalaban sa dami ng susuungin kong pagsubok sa buong maghapon pa lang, ha? Sa buong maghapon pa lang, napakarami na pong pagsubok at marami na pong posibleng mangyari. Pero alam mo yung kapayapaan na sa puso mo dahil meron kang Diyos nakakampi sa lahat ng oras. Napakasarap ng pakiramdam yun. At importante pong alam natin yun at nakukuha natin yan dahil meron tayong personal na relasyon sa Diyos na kinikilala natin na bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Naku, sarap ng ating pong discussion ngayong umaga. Tunay na buhay ang Diyos. Ayan, meron pong na good morning. Maring Belinda Barbado Aranzazo. Hi, Mariko. Good morning po, Mare. Sabi niya, good morning sa'yo and I hope pinapanood mo to. And of course, kay Lee. Thanks, Ate Mabs, for sharing this. God bless us all. God bless you too. And I hope na maging maganda ang buong maghapon natin because sa mga tinuturo ng Diyos sa atin. Sabi dito, when we intentionally choose to walk in His light, we embrace truth, righteousness, and love. Kasi kapag talagang pinanindigan na natin at tinayuan natin na tayo ay susunod sa Panginoon, ay magugulat ka, mabubuhay ka sa katotohanan, sa tamang gawa, at sa pag-ibig ng Diyos. Alam mo yun, na parang pag ako lang ito, Lord, naku, punong-puno ako ng pride. Wala yung katotohanan na yan. Parang pag merong konting problemang sumalpok sa akin sa araw na to, away na agad to, problema na to, worried na ako. Although sometimes, we feel na nag-worry pa rin naman tayo dahil sabi ko nga, nasa mundo pa tayo. But the good news is, kapag nagkaroon ka ng konting doubt, konting worry, dahil alam mo kasama mo ang Diyos, agad yan magta-transform, parang boom, parang inasnap, parang, uy, iba na agad ang iba na kaagad yung isip ko, iba na kaagad yung tingin ko, nagiging positibo yung tingin mo kahit negatibo nangyayari. Yan ay dahil lahat sa Panginoon, dahil sa Holy Spirit na kasama natin sa araw-araw. Sabi nga, moment by moment, kasama natin ang Holy Spirit. At yan ang gabay natin para tulungan tayong pagtagumpayan natin ang ating buong maghapon at ang lahat. Sabi nga, huwag mo intindihin yung bukas, intindihin mo yung ngayon. Kaya nga ginagabayan at intindihin mo yung ngayon lang na mangyayari. Huwag mo munang isipin yung bukas. Kasi sabi nga, sapat na ang isang araw para ngayon o anumang problema meron ka. Hayaan mo ang Diyos ang humawak ng bukas mo.
Kaya bukas, huwag kang a-absent para sa ating daily devotion, ha? Day 9 na tayo bukas. Okay? Walking in the light means surrendering our old ways, seeking God's guidance, and allowing His Spirit to shape our thoughts, actions, and attitudes. So, napag-usapan po natin ito kahapon kung nag-attend kayo sa ating devotion. Ina-allow ng Holy Spirit na ma-shape up tayo, yung thoughts natin, yung actions, and attitudes natin. Lalo na kapag early in the morning, we seek God, di ba? Wala tayong ibang unang gagawin kundi magdasal, tawagin ng Diyos at humingi ng gabay sa Kanya para tulungan tayo sa buong maghapon. Kapag ganun po tayo, magiging masaya talaga ang maghapon mo. Kasi aayusin ng Diyos yung isip mo, aayusin ng Diyos yung galaw mo, aayusin ng Diyos yung attitude, yung karakter mo, yung pag-uugali mo, para yung action mo maging naaayon sa gusto ng Diyos, di ba? Para hindi tayo maging katisuran o maging daan para yung mga tao nakakita sa atin ay imbis na mapalapit sa Diyos ay napapalayo dahil sa ugali natin. Di ba? So, ipakita natin kung sino ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng kilos at galaw natin. As we walk in the light, a beautiful transformation occurs, di ba? Kapag nandun talaga tayo, naglalakad tayo nakasama ang Diyos sa liwanag niya, nako, ibang transformation ang magugulat ka, makikita mo sa sarili mo. At ang ibang tao magugulat sa'yo, ba? Ito ba, si Ate Mabs ba to? Parang hapon lang. Hindi siya ganito, di ba? So sila mismo, nakikita nila, minsan hindi nga nila sinasabi, pero alam mo, sa mga mata nila at sa pananalita nila, na nakikita nila si Kristo sa'yo. We find fellowship with one another. Ayan, yung sinasabi ko. Nagugulat ka. Yung taong parang aloof sa'yo, ngayon nakikipag-usap na sa'yo, parang gusto ka ng kausap. Kasi ang saya mo ng kausap eh. Magaang kang kausap. Kasi nararamdaman nila si Kristo sa'yo. Kasi kapag ikaw yung taong parang aburido, parang lagi mainit ang ulo, kahit sinong tao ayaw kang kausapin, promise. Kasi bawat salita nila parang galit ka lagi pag sumagot. Parang natawa ako kasi minsan ganyan po ako eh. Patawarin ako ng Diyos talaga. Pag dumarating tayo sa ganung punto na parang hindi na si Lord yung nag-control sa'yo, konting bagay, bagot ka, konting bagay, galit ka. Kaya yung mga, minsan, siguro yung iba nakaka-relate to sa opisina nyo, yung mga katrabaho mo, bakit kaya hindi ako nakausap ng mga ito? Bakit kaya parang nandun sa pantry, kakain ako, maalis sila? Yung mga tipong iniiwasan ka kasi nga, feeling nila pag kinausap ka, galit ka palagi, hindi ka naman nila inaano. So yun yung maganda na kapag nasa Panginoon tayo, nagtatransform ka, na gusto ka ng ka-fellowship nitong mga taong to, na gusto kang niyayaya kang kasabay kumain, niyayaya kang, uy, sabay na tayo umuwi, sabay na tayo sa ganito, yung pang ganon, yung ang sarap mo kasing kausap eh. Damang-dama ko, masaya ka, gusto ko rin mahawa ako sa saya mo. So, yun yung gusto natin, di ba? Para nakikita si Kristo sa buhay natin. It is how we discover the joy of shared faith, encouragement, and accountability. It is through this bond that we are reminded that we are not alone on our journey. Doon sa mga ganong pagkakataon makikita na talagang sa journey ng buhay natin, hindi tayo nag-iisa. Kailanman hindi tayo nag-iisa kapag ka po tinanggap natin ng Diyos bilang ating tagapagligtas at tagapagkontrol ng buhay natin. Imaginein mo naman, hindi ka ba maging masaya nito at maging proud na ang kakampi mo sa lahat ng oras at sandali ng buhay mo ay isang Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, na kayang gawin ang lahat, na lahat ay posible sa Kanya. Wow, pag gano'n naman, sabi nga, who will be against you if God is with you, di ba? Wala nang kaaway, wala nang kalaban. Dahil ang Diyos na nagpoprotekta sa'yo, parang alam mo yun, pag naglalakad ka, parang may nakayakap sa'yo na walang pwedeng gumalaw nito kasi anak ko to. Sarap, di ba? Napakasarap ng ganong pakiramdam. Wala ka ng katatakutan sa buhay mo. Ano man ang mangyari, alam mo kung saan ka uwi ka sa Diyos. At kung hindi naman manatili kang buhay, patuloy ka pa rin namang makapaglilingkod sa Kanya. Today, reflect on your walk with Christ. Kausapin natin sarili natin. Are you consciously choosing a walk in His light? Nandun ba tayo sa sitwasyon na ngayon sa ating buhay na lumalakad ba tayo sa liwanag ng Diyos? Are you growing in community? Meron ba tayong mga sinasamahan ng mga Bible study or fellowship?
O nag-a-attend ba tayo sa church para makipag-fellowship? Hindi lamang para tumanggap ng biyaya mula sa Diyos, kundi makapagpuri sa Diyos at makipag-fellowship sa ating mga ka-churchmates? Are you fully embracing the cleansing power of Jesus' blood, allowing His grace to purify your life? Kasi sabi dito sa verse, di ba? The blood of Jesus, His Son, purifies us from all our sin. Sa totoo lang, wala ibang magpupurify niyan kundi ang Panginoon. Kaya po, idulog na natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan, isuko na natin lahat yan. Kung sa tingin mo meron pang natitirang galit, sama ng loob at hinanakit dyan, or mga kasalanang hindi mo pa naihihingi ng tawad sa Diyos, ay gawin na po natin ng may kababaang loob. Lagi ko po itong sinasabi sa lahat ng devotion natin. Kasi yun po talaga ang susi. Wala nang iba nang sa gayon ay makalapit tayo ng buong buo sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan. Kasi kapag anak na niya tayo, tinanggap na natin siya bilang Diyos at tunay na tagapagligtas at may personal na tayong relasyon sa Diyos, ay malaya tayong makakalapit at alam mo na yung lahat ng mga galit, sama ng loob, hinanakit, kasalanan na yan ay aalisin ng Diyos at papalitan niya yan ng kapayapaan sa puso, ng fruit of the Spirit, yung joy, love, peace, gentleness, kindness, self-control, loving kindness, lahat ng mga mabubuti, papalitan ng Diyos yan. Di ba ang sarap ng pagpinalitan ng Diyos yung, kasi ako noon, nung panahon ako ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon, mga panahon punong-puno pa ako ng galit, sama ng loob at hinanakit, at yung kasalanan na hindi ko pa naisuko sa Diyos, talagang alam mo yung noo ko palagi nakakunot, palagi ako nakasimangot, palagi akong galit. Parang hindi ka naman inaano ng taong kausap mo, pero bakit nagagalit ka sa kanya? Hindi naman talaga siya yung kaaway mo, kundi ang sarili mo dahil nga puno ka pa. All you need to do is to surrender everything to the Lord. Ubusin mo na. Ibuhos mo na lahat sa Diyos. Alam ko pagod ka na. Alam ko ayaw mo na rin ito. Nakakapagod na, Lord. Yung puro na lang problema na kabigatan sa puso. Yung galit na nadadamay, pati yung mga taong hindi naman dapat. Minsan yung galit na nasa puso mo, na ibabaling mo sa mga anak mo na hindi naman sila dapat na magsakripisyo nito dahil lang may galit ka sa puso mo, pati sila, nasisigawan mo, nagagalit ka nang wala namang dahilan. Kung pagod ka na at punong-puno ka na, surrender it all to the Lord. Sama mo yun sa panalangin. Aminin mo na nagkasala ka. Sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nagsara ng pinto. Bukas na bukas ang pinto niya palagi para sa ating lahat. Para sa iyo na napapagal. Para sa iyo na punong-puno na. Ibuhos mo ang lahat ng yan sa Diyos. Sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin. At ipadama mo sa Diyos na ito'y Lord ako, ang pakiramdam ko. Kung ano yun, mararamdaman ng Diyos yan. Tulungan ka niya at sasamahan ka niya. Para magkaroon ng kagaanan yung puso mo. Dahil alam niya kung gaano ka nakapagod. Gaano kabuti ang ating Diyos. As you reflect, think about ways you can grow closer to God, experiencing the abundant life He has promised and become a beacon of His light in a world that so desperately needed. Ang sarap ng, sabi nga yung success at yung word na abundant, hindi yan lagi sa material na bagay. Yung alam mo na may Diyos ka sa puso mo, sa buhay mo, na sa bawat oras at sandali ng buhay mo ay nandyan siya. May katuwang kakampi ka sa lahat ng oras ng buhay mo. Daig mo pa ang bilyonaryo na hindi nakakatulog sa gabi. Kasi alam mo kapag nasa Panginoon ka, sarap ng tulog. Kasi you have that peace of mind, yung security na alam mo sa buong magdamag na nag-iingat sa'yo. Na kahit pikit ako, Lord, kahit tulog ako, nandiyan ka to protect us and my family. Ganun tayo, kamahal ng Diyos. So what do you need to do to work in God's light today? So pag-isipan po natin yan. So siguro we need to replace pride with humility kasi sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit hindi natin maamin na tayo ay makasalanan at hindi natin matanggal yung lahat ng mga bagay na yan is because of pride. Yan po ay hindi sa Diyos. Ang pride na yan ay gawa ng kaaway, gawa yan ni Satanas.
Siya pong naglalagay niyan sa puso natin para hindi tayo makalapit sa Diyos. Kasi ang gusto niya, sa Kanya tayo mapunta. At for sure naman, ayaw mo nun at ayaw ko rin nun. Kaya, palitan natin ito ng kababaang loob, ng humility. Pag meron tayo ng kababaang loob na yan, lalapit tayo sa Diyos, magdadasal, at ipapasa na natin o isusurrender na natin sa Diyos ang lahat ng meron tayong bigat sa buhay natin. Kakayanin natin gawin yan kapag alam mo na ang Diyos na lalapitan mo ay siyang Diyos na nag-iingat sa iyo sa araw-araw. At nagmahal sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak para magbayad ng mga kasalanan natin, na kahit hindi naman siya ang may kasalanan kundi ang tao, pero siya ang nagbayad nito para sa atin. Nagpapako siya sa krus, namatay, inilibing. Pero kung ano ang kapangyarihang meron ng Diyos, pagkaraan ng 3 araw na buhay siyang mag-uli para sa atin. Dahil gano'n niya tayo kamahal. Kita mo naman, sino bang kayang makagawa na mabuhay na mag-uli? Diyos lang ang pwedeng makagawa niya. Kaya karapat-dapat lamang na siya ipapurihan, parangalan at pagkatiwalaan ng buhay natin. Kasi lahat kaya niyang gawin. Posibleng mabuhay na mag-uli, tanging Diyos lang makagawa niya. Sabi dito, we need to regularly spend time talking with our Savior. Find time to talk to Jesus. Magkaroon tayo ng prayer time palagi. Kung tingin mo busy ka na, pwede mong sabayan tayo sa ating daily devotion everyday. Pwede mo itong panoorin ng replay para maging gabay mo sa buong maghapon. And of course, magkaroon ka ng sarili mong prayer time na kahit, Lord, 15 minutes of my time, 5 minutes of my time, at least magkaroon ako ng pagkakataong makausap ka. Lalo na sa umaga pagising natin. Para talagang masabi natin ang lahat ng mga plano natin at gusto natin mangyari sa buong maghapon sa Kanya. We need to serve and love other people. Yan, we need to serve God. Serve the Lord not only in your church, not only through your ministry, but also serve the Lord moment by moment. Sa buhay mo, maglingkod ka sa Panginoon, maglingkod tayo sa Diyos sa araw or araw na ginagawa natin. Sa bawat minuto, oras na meron tayo, mag-serve tayo sa pamamagitan ng pakikitungo ng maayos sa ating kapwa at paggawa ng mabuti sa maraming tao. Araw-araw pwede natin gawing maglingkod sa Diyos. Sabi nga, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Lahat ng ating pinag-usapan ngayon, nawa ay tumimo sa ating mga puso. Kaya naman manalangin po tayo. Father God, you gave us your Son, the light of the world. Salamat, Panginoon, sapagkat pinibigyan mo kami ng pagkakataong makita ka at pagkakataong makilala ka, pagkakataong magkaroon ng relasyon sa iyo. Give me the courage and strength of character to follow Jesus unconditionally. Tulungan mo kami makasunod sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng tapang na kami ay sumunod sa iyo. Panginoon, sa kabila ng aming mga pagsubok na dinaraanan, mga temptations na yan, hayaan mo, Lord, na patuloy pa rin kaming makasunod sa iyo. Patuloy pa rin kaming magkaroon ng lakas ng loob na maipakilala ka sa iba. Makasunod sa iyo ng walang ano pamang dahilan kung hindi susunod kami sapagkat iyon ay tama. I want to walk with you, Lord. Gusto ko makasunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ako. Gusto ko ma-experience, Lord, yung personal na relasyon na meron ang bawat tao, Panginoon. Maaari, Lord, na hindi pa nararanasan ng marami ang personal na relasyon na ito. Nawa, O Diyos, hipuin mo sila, Panginoon, na maisuko nila sa iyo ang lahat ng kanilang mga kasalanan, ang lahat ng kabigatang meron sila sa kanilang mga puso. Nais lamang po namin, Lord, ay makapag-pursue kami, Lord, sa pagsunod sa iyo. Sapagkat, Panginoon, apart from you, we can do nothing, Lord. Tunay, O Diyos, na kami walang magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kung kaya, Lord, samahan mo kami sa bawat lakad ng buhay namin. Samahan mo kami sa bawat sandali ng aming mga buhay nang sa ganun, anuman ang aming pagdaraanan ay mapagtagumpayan namin ito.
Patawarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Alam namin, Panginoon, na kami po isang makasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng kabigatan ng puso na meron kami, Panginoon. At pusong hindi makapagpatawad. Tulungan mo kami, Panginoon, na makalaya sa mga kasalanang ito, O Diyos. At naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na buhay. Isulat mo, Panginoon, ang aming mga pangalan sa iyong kamay. Sa iyong kamay kami umaasa na kami po ay iniligtas mo na, Panginoon. Tinatanggap ka namin, O Diyos, bilang aming Diyos at tunay na tagapagligtas. Tulungan mo kami, Lord, na makasunod sa iyo ng buong puso at buong kaluluwa, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Salamat po sa iyong pagmamahal. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoong Hesus. Manguna ka sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon, O Diyos. Samahan mo kami, tulungan mo kami, protektahan mo po kami, Panginoon. Mahal na mahal ka po namin, Lord. Salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ngayon, sa lahat ng nakiisa sa atin pong devotion. Kung hindi ka naman nakasabay sa ating devotion today, pwede ka pa rin pong nood nito ng replay. Nandyan lang po yan sa ating God Loves You movement. Kung kaya naman, imbitahan ko po kayo na mag-like and share, mag-follow ng ating pong Facebook page para nang sa ganun po ay ma-notify namin kayo sa mga susunod pa nating activities. Ang atin pong anniversary ay today, September 5, 2023. Pero isi-celebrate na lamang po natin yan this coming Saturday para po mas maganda po yung magiging kwentuhan natin. Ipapanood ko po sa inyo yung mga naging activities natin for the past 3 years ng atin pong God Loves You movement. Ayan, so kung kayo po ay na-touch or kinakausap kayo ng Panginoon or kinausap kayo ng Panginoon through this devotion, kindly share this po para po marami din po ang taong makapakinig nito. At katulad ninyo, maramdaman din nila ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang puso. So maraming salamat po. Suportahan niyo po kami, ang God Loves You movement, para po sa darating nating gift giving this coming December. Suportahan niyo po kami na maging bahagi kayo nitong pong atin pong gift giving this coming December. Meron pong 1 o 2 churches na mababahaginan po natin ang kanilang mga bata, ang kanilang mga bata na mga Sunday schoolers para po mabigyan ng regalo this coming December. Kung kayo po hinihipo ng Diyos na makatulong o makibahagi, pwede po kayong mag-message sa amin kung paano po kayo makakabahagi at pwede rin kayong magbigay ng stars para na sa ganun po ay ito ay makatulong para po sa mga bata na mapasaya natin ngayong Pasko. So maraming salamat po, Burmans na, kaya Merry Christmas po sa inyong lahat at nawa ay maging masaya po ang bawat araw natin, bawat maghapon natin nakasama ang Panginoon. God bless everyone and lagi po nating tatandaan, God loves you. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Ingatan po tayo ng Diyos. God bless everyone. See you again tomorrow. At 6:30, balik oras na po tayo bukas kasi wala na pong iba pang gagawin si Ate Mabs. Nakapagpa-laboratory na tayo kanina, kaya bukas po, 6:30 a.m. po muli tayo sa atin pong daily devotion. God bless! Bye-bye! See you again tomorrow!